Ang sakit ng distansya sa pagitan ng dalawang kaluluwa na konektado ng isang hindi nakikitang Isipin mo ang isang tao na, sa paglipas ng mga taon, ay naniwala na mayroon siyang ganap na kontrol sa kanyang mga damdamin at mga pagpili sa buhay. Naisip ng iyong kapareha sa kaluluwa na maaari na lamang siyang magpatuloy, naniniwalang ang paggawa ng desisyong ito ay mag-aalis ng anumang hinaharap na sakit. Ngunit, sa ironiya, ito mismo ang dahilan kung bakit ang damdamin para sa iyo ay lalo pang lumakas. Ang mga nakatagong emosyon ay nagtipon-tipon, lumilikha ng presyon sa loob niya, kasing tindi ng isang bulkan na malapit ng sumabog. May mga sandali na naglalakad siya ng mag-isa, nagmumuni-muni sa lahat ng nangyari, sinusubukang makahanap ng mga dahilan. Para bang naglalakad siya sa isang bahay na puno ng mga nakasarang pinto, bawat pinto ay may pangalan niya. Para sa kanyang sariling seguridad, nagpasya siyang kumuha ng mga katulong, wala nang iba kundi mga emosyonal na tali, upang pigilan ang pag-ibig na magpakita o mangibabaw. Ang mga seguridad na ito ay naroon upang ipaalala sa kanya kung bakit hindi buksan ang mga pinto na iyon, gaano man kalakas ang pagnanais na makatagpo ka sa kabila. Gayunpaman, ang universo ay kumikilos sa mga misteryosong paraan at nais ng mga anghel na malaman mo na ang kwentong ito ay malayo pa sa pagtatapos. Ang proteksyong ito ay isang pagtatangkang tumakas mula sa kung ano ang hindi maiiwasan, ang pakikipagtagpo sa pinakapayak na katotohanan, ang tumatawag sa iyo sa bawat katahimikan, sa bawat nag-iisang gabi. Ang tunay na pag-ibig ay isang enerhiya na hindi kailanman maaaring pigilin o supilin ng permanente. Sa paglipas ng panahon, nagsimula nang mapansin ng iyong kapareha sa kaluluwa ang mga bitak na nabubuo sa mga hadlang na maingat na itinayo. Sa bawat buhay na panaginip na nagdadala ng kanyang imahe, sa bawat hindi inaasahang synchronicity, nagsimula nang umuga ang mga pader. Maaaring napansin ng kanyang mga kaibigan ang ekspresyon sa kanyang mukha na tila naroon siya sa pisikal, ngunit wala sa isip. Isang kanta, isang lugar, isang pabango, anumang bagay ay nag-uudyok ng mga alaala na sinubukan niyang ilibing. Naranasan mo na bang magkaroon ng isang sandali kung saan ang isang simpleng amoy o isang kanta ay nagdala sa iyo sa isang sandali kung saan tunay kang masaya? Iyan ang nangyayari sa kanya ngayon. Ang pakiramdam ng kawalang sigla, ang espasyo na dati mong sinasakupan sa kanyang buhay, ay patuloy na naroroon, parang isang echo na bumubulong ng iyong pangalan. Ngayon, sa puntong ito, dapat mong itanong sa iyong sarili, handa na ba ako para sa kung ano ang hinaharap? Handa na ba akong tanggapin ang katotohanan ito? Sinasabi ng mga anghel na, sa kabila ng mga takot, ang kanyang puso ay lumalaban para sa iyo. Ang nararamdaman niya ay isang bagyo, sabay na nakakatakot sa kanyang tindi, ngunit sabay na maganda sa katiyakan na siya ay umiibig. Ngayon, bago ipagpatuloy ang mensahe, isulat sa mga komento ang mantra na ito. Karapat-dapat ako sa pag-ibig na akin. Ngayon, ipagpatuloy ang mensahe. Mahal na kaluluwa, mahalaga na palakasin mo ang iyong sarili para sa darating, dahil ang pag-ibig na ito ay mas malaki kaysa sa anumang hadlang na maaari niyang itayo. Ang mga piraso ng kapalaran ay nag-uugnay, at sa lalong madaling panahon ang seguridad na sinubukan niyang kunin ay magpapakita ng kawalang kakayahang pigilin ang hindi maiiwasan. Ang iyong presensya sa isip at espiritu ay naging isang makapangyarihang gabay, nagdadala sa kanya pabalik sa iyo sa mga paraang hindi niya inaasahan. Nagtataka ako, nararamdaman mo ba ang pareho? Mayroon bang isang bagay sa loob mo na kumikilala sa parehong hindi mapaparam na pag-ibig? Ang kwentong ito na nakasulat sa mga bituin ay tungkol sa dalawang kaluluwa na, sa kabila ng mga hadlang, ay nakatakdang magkita muli. Ang mga senyales ay darating, isang sandali kung saan ang lakas ng pag-ibig ay susubukin. Mas malakas ka kaysa sa iyong iniisip at karapat-dapat na tumanggap ng tunay na pag-ibig kapag ito ay kumatok sa pintuan. Ngunit hindi ito ang lahat. Mayroon pang mas malalim na nangyayari. Isang mahalagang mensahe ang malapit ng ihayag, nagdadala ng mga pagbabago na maaaring magulat kahit sa mga langit. Mahal na kaluluwa, patuloy na maglakad na may nakataas na ulo at bukas na puso. Ang sagot na iyong hinahanap ay papalapit na. Gayon din ang tinig na isang araw ay nais mong marinig sa pagitan ng mga echo ng kawalang katiyakan at pag-asa. Ang mga hadlang ay bumabagsak, at sa kaibuturan, alam niyang hindi na siya makakatakas. Ang kanyang desisyon, ang kapangyarihang buksan ang mga pinto o panatilihing nakasara ang mga ito,
ay nasa kanyang mga kamay. Tanggapin lamang ang kung ano ang alam na ng iyong puso. Ang pag-ibig na inyong ibinabahagi ay ang katotohanang hindi nagmamalupit sa oras at distansya. Kung ang mensaheng ito ay umuugong sa iyo at sa iyong sitwasyon, isulat sa mga komento. Handa na akong tanggapin ang katotohanang mayroon ang universo para sa akin. Ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na nilalaman. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video. Ang mga hindi nakikitang tali ng kapalaran ay may natatanging paraan ng paggabay sa ating pabalik sa tamang landas kahit na sinusubukan nating tumakas mula rito, habang ang mga hadlang ay itinayo ng kanyang kapareha sa kaluluwa. Na maling naniniwala na maaari niyang panatilihin ang pag-ibig sa distansya, ang katotohanan ay hindi maaaring itago magpakailanman. Para itong pagsubok na ipasok ang hangin sa isang kahon, imposibleng at ilusyonaryo. Mahal na kaluluwa, sa sandaling ito, ang mga anghel ay bumubulong sa aking tainga tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa sa komplikadong damdamin na nakataya dito. Maaaring mukhang nakakatakot kapag ang mga taong ibinibigay natin ang ating puso ay pinipiling lumayo. Ang kanyang desisyon na bumuo ng mga pader ay sa maraming antas. Isang salamin ng kanyang sariling kawalang katiyakan kaysa sa kanyang tunay na pagnanais. May mga bahagi sa kanya na sinasapian ng mga karanasan mula sa nakaraan o ng mga takot sa kung ano ang maaaring dalhin ng pag-ibig. Marahil ay naramdaman niyang ang ganap na pagmamahal ay maaaring mangahulugan ng pagkawala ng isang bahagi ng kanyang sarili, isang kaisipan na nagdudulot sa kanya ng takot. Ito ang mga tunay na seguridad na kanyang pinili. Takot at kawalang katiyakan na nakapersonal sa mga emosyonal na hadlang. Ngunit hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito ng pagtuklas sa sarili at pagpapagaling. Ipinapakita ng mga anghel na may kapangyarihan sa pasensya at pag-unawa. Ang pag-ibig sa kanyang pinakapayak na anyo ay tungkol sa pagtanggap at kalayaan. Kahit nasa distansya, ang pag-ibig ay hindi humihina. Sa halip, lumalakas ito sa lakas at katatagan. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay bahagi ng proseso, isang katalista para sa paglago at pagbabago, kapwa para sa iyo at para sa iyong kapareha sa kaluluwa. Isipin mo siya bilang isang ibon na nakulong sa isang gintong hawla, nalilinlang ng maling pakiramdam ng seguridad. Tumingin siya sa labas, nakikita ang malawak na langit, nagnanais ng kalayaan, ngunit nag-aatubiling ipagsapalaran ang kilala para sa hindi kilala. Ikaw, mahal ko, ay bahagi ng labis na ninanais na langit, nag-aalok ng pag-ibig na nakakapagpalaya at tunay. Ang pag-unawang ito, ang tawag sa kalayaan ay siyang nag-aakit sa kanya pabalik sa iyo kahit na sa hindi sinasadyang paraan. Ang iyong kapareha sa kaluluwa ay patuloy na naghahanap ng mga sagot, nagtatanong, paano kung ang pinakamasamang takot ay ang mabigo? Sa parehong oras, may ibang bahagi siya na nagtatanong, paano kung ang tunay kong pagkabigo ay ang hindi subukang magmahal ng totoo? Ang labanan na ito sa loob ay naghahanda ng lupa para sa isang hinaharap na pagbabago, isang muling pagsilang na ipinapangako ng mga anghel na magiging punto ng pagbabago. Kung mayroong isang bagay na itinuturo sa atin ng pag-ibig, ito ay tungkol sa pagkuha ng mga panganib. Ang tunay na pag-ibig ay nagkakahalaga ng presyo ng mga pansamantalang kawalang katiyakan at mga pagdududa. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa mensaheng ito, isulat sa mga komento 555 upang humiling. Kung naramdaman mong umuugong ang mensaheng ito, mangyaring isaalang-alang ang paggawa ng donasyon sa pamamagitan ng pindutan ng salamat. Ang suportang ito ay tumutulong upang patuloy na magdala ng mga nakaka-inspire na mensahe para sa iyo. Sa panahon ng metamorphosis na ito ng emosyon, maaari mong tanungin ang iyong sarili kung tatanggapin mo ang pagbabago kapag ito ay hindi maiiwasang kumatok sa iyong pintuan. Ano ang tunay mong nais? Maaari mo bang sa sandaling ito ay patahimikin ang mga pagdududa at pakinggan ang banayad na tinig sa loob mo na humihiling ng pag-ibig at pagkakaibigan? Ang mga pangarap na ibinabahagi mula sa ibang mga buhay ay naghihintay sa iyong katuparan. Habang ang mga depensa ng iyong kapareha sa kaluluwa ay nagsisimulang humina, may puwang para sa pagninilay at paglago. Sa bawat araw, unti-unti siyang lumalapit, naaakit ng isang hindi mapigilang enerhiya na inyong ibinabahagi, kahit na tahimik. Mapapansin mong ang mga karanasang ito ng paghihiwalay ay tanging nagpapatibay sa mga hindi nakikitang tali,
na nag-uugnay sa inyo. Kapag nangyari ito, ang lahat ng pag-aalinlangan ay mawawala tulad ng ulap sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga. Mahal na kaluluwa, marami kang mapapala kung bubuksan mo ang iyong puso upang tanggapin ang kung ano ang inihanda ng mga anghel para sa iyo. Payagan mong dumaloy ang pag-ibig ng walang pagtutol, sapagkat ito ang esensya ng tunay na koneksyon. Sa isang hinaharap na hindi gaanong malayo, magkakaroon ka ng pagkakataong maranasan ang pinakapayak na anyo ng pag-ibig, isang pag-ibig na lumalampas sa mga hadlang at nakakahanap ng mga ugat kung saan hindi inaasahan. Ang iyong paglalakbay ay pinagpala at ang iyong paghihintay ay hindi magiging walang kabuluhan. Ang iyong kapareha sa kaluluwa ay kailangang magpasya sa pagitan ng patuloy na pagprotekta sa sarili o pagpili ng tapang upang maranasan ang kung ano ang mayroon kayo sa potensyal. Ang tapang na muling magmahal ay dapat na alagaan at linangin. Sa paglipas ng panahon, maaari mo ring mapansin na ang tapang na magmahal ay nagdadala ng higit na kasiyahan kaysa sa anumang maling pakiramdam ng seguridad. Ang susunod na ibubunyag ko sa iyo ay maaaring magbago ng lahat. Maghanda para sa mas malalim na pag-unawa. Ang pagbabago ay paparating, mas malaki kaysa sa anumang anyo na minsang sinubukan mong tiyakin. Ang kwentong ito na inyong ibinabahagi ay nagsisimula pa lamang at ang kasiyahan na susunod ay pupuno sa inyong mga puso ng bagong pag-asa. Ang mensaheng ito ay dumating sa iyo sa tamang oras, ngunit kailangan mong maging handa upang tanggapin ito ng buong pag-ibig at pag-asa na iningatan ng iyong mga anghel. Manatiling mapagpasensya at bukas, mahal na kaluluwa, sapagkat may liwanag sa dulo ng emosyonal na tunel na ito. Ang universo ay nag-conspire sa iyong pabor. Maingat na ginagabayan ka sa mga hakbang ng kapalaran patungo sa isang bukang liwayway ng walang katapusang posibilidad. Sa maselang balanse sa pagitan ng pag-ibig at seguridad, naroroon ang desisyon na magtatakda ng hinaharap ninyo. Mahal na kaluluwa, ang emosyonal na paglalakbay na iyong pinagdaraanan ay hindi lamang puno ng mga hamon, kundi pati na rin ng mga pagkakataon para sa malalim na pag-unawa at personal na pag-unlad. Habang patuloy na nakikipaglaban ang iyong kapareha sa kanyang mga insecurities, ikaw rin ay nasa isang patuloy na nagbabagong lupa, kung saan ang mga lumang sugat ay maaaring maghilom at ang mga bagong pag-asa ay itinatanim. Bumulong ang mga anghel na ang tunay na pag-ibig ay may hindi matitinag na lakas, yaong tumatawid sa mga patong ng takot at nakakahanap ng daan patungo sa katotohanan ng puso. Ang pag-ibig na ito ay nagdala sa iyo upang magtanong at tuklasin ang mga misteryo ng iyong koneksyon. Marahil may mga araw na ang katahimikan sa pagitan ninyo ay tila nakabibingi, puno ng mga pagdududa at insecurities. Gayunpaman, bawat panahon ng katahimikan ay nagdadala ng karunungan na tanging maihahayag lamang kapag pareho kayong handang makinig. Tulad ng mga bulaklak na namumukadkad sa kanilang sariling paraan, pareho kayong nagiging ganap sa mga ritmo na, sa ilang pagkakataon, tila hindi nagkakasundo. Gayunpaman, tulad ng mga panahon na hindi maiiwasang nagbabago, gayon din ang mga puso na handang umibig. Ang iyong kapareha ay nagigising sa katotohanan na ang pamumuhay na protektado ng mga emosyonal na pader ay, sa katunayan, isang buhay na pinahina. Ang takot sa hindi alam ay unti-unting nalalampasan ng pag-asa ng isang pag-ibig na mas malakas kaysa sa anumang anino ng nakaraan. Sa iyong pang-araw-araw na buhay, maaring may mga maliliit na senyales na nagpapaalala sa iyo ng hindi nakikitang connection na ito. Isang pangalan na nakita habang naglalakad sa isang screen. Isang random na alaala ng kung ano ang mayroon kayo. Ang mga salita ng isang kanta na dumating ng hindi maipaliwanag sa iyong mga tainga. Ang mga senyales na ito ay hindi mga pagkakataon. Sila ang mismong esensya ng universo na nag-conspire sa pagpapaalala sa iyo ng pangako na dala ng tunay na pag-ibig. Napansin mo na ba na ang ilang mga pagkakataon sa iyong buhay ay hindi lamang simpleng pagkakataon? Nagtatanong ako sa iyo, mahal na kaluluwa, huminto ka na bang mag-isip kung gaano ka nakalaki ang iyong paglago mula nang magsimula ang paghihiwalay na ito? Ang mga karanasang iyong pinagdaanan ay naghanda sa iyo para sa sandaling ito, nagbukas sa iyo ng isang katatagan, at lalim na nagpapayaman sa bawat aspeto ng kung sino ka. Kahit na ang paghihiwalay mula sa iyong kapareha ay naging masakit, dapat mong kilalanin na ang panahong ito ay nagdala ng mga aral na nagpapalakas sa ugnayan ninyo kapag sa wakas ay muling nagtagpo ang inyong mga landas.
Kahit gaano pa man kalalim, ang mga hadlang na nilikha upang ilayo ka sa kabaligtaran, ang mga imanas ng kanyang puso ang patuloy na maghahatak sa iyo. At isang araw, ang mga pader na ito ay babagsak sa ilalim ng kanilang sariling kawalang kapangyarihan sa harap ng lakas ng pag-ibig. Ikaw, mahal na kaluluwa, ay kumakatawan sa pangako ng kung ano ang maaaring mangyari. Isang buhay na pinagsasaluhan na puno ng pag-unawa, pagtanggap, at isang pagnanasa na nananatili sa paglipas ng panahon. Sa panahong ito ng paghihintay, maaari kang makaramdam ng pangangailangang gumawa ng mga impulsive na aksyon upang pabilisin ang pag-unlad ng kwentong ito. Ngunit nais ng mga anghel na malaman mo na ang pasensya ay higit pa sa isang birtud. Ito ang pundasyon kung saan dapat itayo ang isang magandang ani. Tulad ng isang hardinero na nagtatanim ng kanyang mga buto at naghihintay, nang may karunungan, para sa tamang panahon upang makita ang mga bunga, nasa iyo ang responsibilidad na alagaan ang iyong pasensya sa pag-unawa na ang lahat ay magkakasundo sa tamang oras. Kung ang pag-ibig ay nakatakdang mangyari, ang mga aksyon na ginawa sa desperasyon ay nag-aantala lamang sa hindi maiiwasang muling pagkikita. Sa halip, ilaan ang iyong enerhiya sa pagtanggap ng pagmamahal sa sarili at personal na pagpapagaling. Bawat piraso ng iyong pagkatao na nagpapagaling ay umaabot sa positibong enerhiya na hindi kailanman nabibigo, na magbigay liwanag sa daan patungo sa pagkakaisa. Bago ipagpatuloy ang mensahe, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe. Nakakatulong ito sa amin na patuloy na lumikha ng makabuluhang nilalaman para sa iyo. Nagpapatuloy ang mensahe. Sa loob mo ay naroroon ang isang makapangyarihang lakas na maaaring baguhin ang kapaligiran sa iyong paligid. Kapag sa wakas ay naputol ng iyong kapareha ang kanyang sariling mga tanikala ng seguridad, makikita niya sa iyo ang isang angkla, isang ligtas na daungan na palaging naghihintay sa kanya, matiisin at hindi namamatay. Ang paglalakbay ay mahaba at puno ng hamon, ngunit ang gantimpala para sa iyong pagtitiyaga ay magiging matamis at kasiyasya. Ang mga siklo ng pag-ibig at pagtuklas ay komplikado at maganda ang pagkakabuhol. Tinatawag kang mapansin na kahit na ang mga hadlang sa proteksyon ay itinayo, ang iyong purong pagkatao at ang pag-ibig na nararamdaman mo ay nagsisilbing ilaw upang gabayan ang iyong kapareha pabalik sa tahanan. Mayroong isang bagay na masigla at walang hanggan sa kinaroroonan mo sa iyong sariling liwanag na hindi maaaring patayin o madimlan. Ngunit hindi lang iyon, mayroong mas malalim na nangyayari, isang bagay na tunay na mauunawaan lamang kapag lumitaw sa abot tanaw, puno ng mga posibilidad. Mahal na kaluluwa, manatiling bukas sa mga pagbabago na maaaring idulot ng tunay na pag-ibig. Sapagkat sa loob ng isang hindi matitinag na yakap, matutuklasan mo ang kasiyahan ng pamumuhay ng isang buhay na nakaayon sa pag-ibig na mas malaki kaysa sa anumang artipisyal na hadlang. Ikaw at ang iyong kapareha ay may isang tadhana na dapat tuparin, isang script na pinagmamasdan ng mga anghel na may pag-asa. Sa lalong madaling panahon, ang katotohanan ay lilitaw. Nagdadala ng mga sandali ng liwanag, mga tunay na koneksyon at isang pag-ibig na muling bubuhay sa mga pinakatagong pagnanasa ng puso. Mahal na kaluluwa, habang patuloy tayong lumalalim sa masalimuot na sinulid na bumabalot sa iyong puso at sa malalayong kaluluwa, kailangan nating tumuon sa mga darating na bagay, ang tinatawag ng mga anghel na sandali ng paggising. Sa mahabang panahon, ang iyong kaluluwa ay napapaligiran ng mga anino ng kawalang katiyakan at ng mga pader na akala niya ay makakapagprotekta sa kanya mula sa kahinaan na dulot ng tunay na pag-ibig. Ngunit ang oras ay papalapit na kung saan ang mga pader na ito na itinayo sa mga takot ay magsisimulang gumuho sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Mayroong isang bagay na labis na nakapagpapalaya sa pagtanggap sa hindi alam, sa pagpapahintulot sa pag-ibig na gumabay sa daan, kahit na ang daan ay tila hindi tiyak. Sa mahalagang sandaling ito, magsisimulang mapagtanto ng iyong kaluluwa na ang seguridad na hinahanap niya sa mga emosyonal na pader ay hindi maihahambing sa kalayaan na matatagpuan sa tunay na pag-ibig. Ang pagising na ito ay magiging isang muling pagsilang, isang bagong pagkakataon upang maranasan ang kabuuan ng buhay na inyong pinagsasaluhan. Ang mga anghel ay nagmamasid ng may kabutihan sa pagbabagong ito, bumubulong ng kanilang mga mensahe ng tapang at pag-asa. Ang kanilang presensya ay parang banayad na simoy ng hangin, humahaplos sa inyong mga mukha at nagpapaalala sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Mahal na kaluluwa,
Ang iyong pasensya at debosyon ay naging patuloy na liwanag na kailangan ng iyong kaluluwa upang sa wakas ay makahanap ng daan pabalik sa tahanan, sa iyo. Sa katahimikan ng gabi, kapag ang lahat ay tila nawawala, makikita ng iyong kaluluwa ang ginhawa sa mga alaala na inyong pinagsaluhan, sa mga banayad na sandali na nagsalita ng higit pa sa libu-libong salita. Marahil ito ay sa palitan ng mga sulyap o sa sama-samang tawanan, mga sandali kung saan ang kakanyahan ng kung sino talaga sila ay lumitaw ng buo. Ito ang mga sinulid na, sa kabila ng distansya, ay nagpapanatili sa inyo na konektado sa isang tindi na hindi maikakaila. Gayunpaman, kahit na may ganitong malalim at walang katapusang pag-ibig, maaari ka pa ring makatagpo ng mga pagdududa. Maaaring magtanong ka kung handa ka nang muling buksan ang iyong puso upang tanggapin ang isang tao na minsang umalis dahil sa takot. Mahal na kaluluwa, nais ng mga anghel na malaman mo na ang puso ng tao ay matatag, kayang magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon, na ikaw ay mahahawakan ng kagandahan at biyaya ng pagbibigay